Okay, meron na naman tayong tanggap na gawa dito. This time naman, ito naman kay ano to, kay Boss Nante, yung kasama kong nagbabike lagi. Actually, kaya pinagawa niya sa akin to, kasi ako rin nag-install nito sa bahay niya. Siguro mga ilang buwan lang yata niya nagamit to. Nawala ng power. So, tinawag niya sa akin. Sabi niya, sige, kahit pull out mo na lang. Before kami magano nito nung spider route sa Antipolo, na pinulat ko sa kanya to mga Webes yata yun. Marami na ako na-install ng ganito, pero lahat na na-install ko, yung iba nga taon na hindi pa nasisira. Ito lang yung tanging in-install ko na ilang buwan lang ata ito. At saka, ang pinagtakaan ko kasi dito, ito, nilagay ko to dun sa sa yung parte na hindi na uulanan. Nakasilong to sa kisame. Kaya nagtaka nga ako bakit nasira. Now, nung nakaraang araw, binuksan ko to. Bali, ang supply pala nito sa loob, yung ano niya, ito. Ito yung adapter niya. Ang supply nito is, ang output is, may nakalagay input, auto volt, 110 to 240 volts. Ang output niya is 12 volts. Yan. Then, ang amperahe niya, maximum amperes niya is 1.5 amperes. Yan ang maximum niya. Now, good tong power supply. Pakita ko sa inyo. Ayan o. Ayan o, meron siya. Nag-delete siya. And also, dito tinest ko, meron din siya output. Yan, ito yung ano niya. Papunta dito sa ano. So, kung ipa-plug natin, dapat may ilaw dito. Yan o. Yan, wala o. And also, dapat may ano to, yan ha, dito, may itong indicator ito, itong green. Yan, dapat iilaw yan eh. So, wala. Now, nung binuksan ko ito na nakaraang araw, kasi may service nga ako nung sumunod na araw kaya sinara ko ulit. At saka, may nakita kasi akong sirang pyesa. Bali, ang supply pala nito, papasok siya ng 12 volts. Then, meron siyang output din na 5 volts. Meron siyang power regulator doon sa loob para sa 5 volts. Yun ang wala niya. Yun yung absent niya ng voltahe, yung 5 volts. Kaya wala siyang power. So ngayon, yung IC niya, pakita ko sa inyo mamaya yung IC. Babaklasin ko muna. So, paano babaklas ito? Teka, nakalimutan ko no? Babaklasin natin ha. Ganito yan eh. Ito. Ito yung important. Ito lang naman eh. Itong area lang na itong dapat baklasin. Kasi dito pumasok yung yung supply na galing sa yung galing dito, dumiretso yan dito. Dito. So may pinaka moving head niya kung tawagin kasi gumagalaw yan Ayan Then nagaganon yan So kaya tuntua si boss natin dito kasi nakalagay ito doon sa may pwesto ng aso. Pero nakasilong siya, hindi siya never siya mababasa ng ulan. Tinatawag niya yung aso niya, pamamagitan nito, parang paging. Yung aso niya nalilito. Yung aso pa naman yung mga K9. Yan, baklasin natin So, pakita ko sa inyo kung ano yung IC na sinasabi ko na wala akong makita So, pwede yung bubunot ko sa iba. Kung may ganito tayo, wala naman tayong ganito. So, ang gagawin ko na lang, magmo-modify na lang ako. Ayan, teka, pitin natin. Paano ba ito? Ayan Ayan. Kita niya yan, nakalas na. So, ang gagawin ko lang dito is magmo-modify ako. Ayan Kasi ito yung sira niyang IC yung regulator ng 5 volts. Nasa na ba yun? Nakita ko ng isang araw yun Ngayon nawawala na. Patay tayo. Teka, wait. There's more. Baka nasa likod. Sandali
Ano natin ulit to. Ito, tanggalin natin to. Ay, ito. Ako, di kaya ng ano. Kailangan precision. Dali, off natin muna yung camera. Okay, gamit tayo nito, precision. Ito, tanggalin natin to. Ay, di, tanggalin muna natin yung memory yata nito. Okay lang. Okay lang. Sige, tanggalin natin itong nasa ilalim yata. Nakalimutan ko na eh. And the next. Sabi ko kay ano. Yan. Okay. Ito yung pinaka board niya. So, nandito na rin niya yan. Ayan yung pinaka board niya. Nandito na yung memory. Then yung lens niya. Ayan o. Ito. Pero also may lens din pala yan dito. Kaya meron siyang, ayan o, may flexible wire dito. Papunta rin yata yan doon sa lens. Kasi hindi ko na binaklas to eh. Kasi nakita ko ngayon supply, padiretso dito. So ito yung sinasabi sa inyo regulator ng 5 volts. Kita dyan. Ito. Ayan ah. So ang problema, saan tayo kukuha ng ganito? Ayan ah. So ang gagawin ko, magmo-modify na lang ako para magkaroon siya ng 5 volts. So ito yung 5 volts na sinasabi ko. Ito yung IC na yan oh. Yan. Ito. Turok sa inyo. Ito. Yan oh. Ito. Yan. Yan IC na yan. So dapat merong output siya ng 5 volts. So ang gagawin natin, dahil wala naman tayong makukuha ganyan, SMD na yan eh. Magmo-modify na lang ako. Gagamit na lang ako ng ganitong IC. Yan, 5 volts din to. 7805. Dahil sa malaki naman yung ano niya, yung casing niya, pwede na siya ilagay ko kahit saan dito. Basta ipipix ko lang siya yung hindi siya mag-short dito sa board. Yan, to. Ayan yung value niya. 7805. Yan. Okay. So, tara, panoorin niyo ako kung paano ko gagawin ito. So, tinrace ko siya, no? Yung 5 volts, supply rin pala siya ng memory. Ito, dito yung sa memory. Ito, saksakan ng memory din. Saka ito. Memory din yata ito eh. Yan, nakakonect dyan. Siguro lahat ng sa system niya, yan, yung mga IC na ito. May 5 volts din yan. So talagang di magpa-power kung absent yung voltahe natin ng 5 volts. So dapat malagyan natin ng kahit na ng 5 volts na sa ibang na lang, sa ibang IC regulator lang gagawin natin para malaman natin kung mag-work to. Then i-check ko muna yung sa output nitong IC na to. Baka shorted kasi kaya nawala yung 5 volts. I-test muna natin bago natin gawa ng or yung sinusupplyan ng 5 volts baka shorted. So i-check ko muna kung may shorted. Kasi kung may shorted, hindi na magagawa to. Kasi kung shorted yung mga IC dyan na itong mga IC na itong spider IC, wala tayong magagawa dyan. So test muna natin kung may shorted. Ayun, nagbabaser. Wala. Shorted talaga to. Nagbabaser. Ibig sabihin may shorted. Kaya nawala yung 5 volts. Check natin ulit. Binaliktad ko yung test prod. Ay, hindi na. Ayun, wala na.
Wala nang buzzer. So, ibig sabihin, pag naka-ano lang sa isang side lang ng polarity, ganun ang pag-test ng shorted. What? Oh, meron pa rin yan. Wala na. Meron talaga. Oh, yan. So, may shorted pala, kaya pala nawala yung 5 volts. So, ngayon, kung matrace ko yung shorted nito, baka sakali magawa ko to. Sana may mga sira lang to na na ceramic capacitor yung parallel doon sa 5 volts. Kung magkaganon, magagawa natin to. Kahit di na tayo maglagay ng additional na magmo-modify tayo ng power regulator na ng 5 volts. So, iti-trace ko na lang kung nasa yung short. Walang biscuit. Hanapin natin ngayon kung nasa yung shorted niya. Isa-isayin natin to. Ito, meron siyang ceramic capacitor dito. Basta lumalabas siya, shorted siya. Hindi shorted, kaya nawala na, nag-absent na yung natin, yung 5 volts na out na voltahe. Wala na. Meron talaga. May shorted talaga. Yung 5 volts. Check natin yung 12 volts kung may shorted. Teka, tanggalin ko muna ito. Baka maputol ko to eh. Itong flexible wire yan. Ngayon sa shorted. Checkin ko yung 12 volts niya kung magbibip siya, magbabasa. Ito kasi 5 volts oh. Meron oh. Yung 12 volts, wala oh. So, walang problema yung 12 volts. Kasi meron nga siyang present ng 12 volts eh. Yung 5 volts ang wala. Ayan, tumutunog oh. 5 volts yan. Ito yung 12 volts. Ito. Wala yung 12 volts oh. So, may shorted talaga yung 5 volts. Hanapin natin kung nasaan. Oh, ito. Yun, may ceramic dito na shorted ito. Ayan. Hindi ko alam kung naka-parallel to dito sa 5 volts. Check natin. Ayan, naka-parallel yung malit na SMD na ceramic. Subukan kong tanggalin. Ito, pakita ko sa inyo. Ito. Saan na yan? Ito. Ayan. Ito. Ayan. Ayan, yung C7. Ito, C7. Ayan yan. Ito, shorted to eh. Then, tinest ko kung nakakonect dito sa 5 volts. Ito yung 5 volts. Itong pin na number 2 na to. Ayan, makikita mo kasi dito, naka-indicate. Ayan. Ito yung mga nakaan dito sa connector na to. Yan, yung unang nakalagay ground, then sunod yan 5 volts to, then 12 volts. Yan, yung number 1 ground, yung number 2 5 volts, then yung number 3 12 volts. Ito yung una. Yan, yung start to ground, then 5 volts, then 12 volts. So, itong sa pangatlo 12 volts, tinest ko yan respect to ground, wala short, pero ito meron itong ground to 5 volts, may shortage siya. Yan, test natin ulit ha, pakita ko sa inyo. Yan o. Yan o. Ang hirap, hawak ko kasi yung cellphone.
Yan, gaganyan ko na lang. Yan, yan. Yun o. Yun o. Yan. Yun, the best. O, kita o. Dito. Sundo tayo dyan. Yan. Yung sinundot kong una na yan, 5 volts yan. Yan yung ano ng 5 volts. Terminal ng 5 volts. Dito. Yan o. Teka, hindi kasi tinatamaan yung pin eh. Yan o. Yan o. So, hindi lumilis yung pin. Yung ano. Yan o. So, dapat wala yung beep. Hindi magbi-beep. Magalaw lang kasi. Yan o. So, ang gagawin ko muna, tanggalin ko muna itong capacitor na ito. Yan o. Yan, ilawan natin. Ay, maganda pa walang ilaw eh. Itong capacitor na to. Yan. Ito, yan o. Tatanggalin ko muna yan. Titignan natin kung mawawala yung ano niya, shorted. Okay. Okay, subukan natin tanggalin yung ano. Ano ba yan? Ito. Angatin natin kung nangyayari. Yan. Ay, wow, mahirap to. Dapat hot air Kaya lang, pag hinat-air natin, baka madamay yung iba. Pasukin ko na lang ano, panghinaw. Mas maganda yata yung isa kong ano. Sige, yan na lang. Wala ito iba eh. Ingatan lang natin, no? Dapat binalik natin kayo sa question niya ulit. Dito question natin yan. Para ano, yan. Dito, yan. Yan, pag ganyan. Hawakan natin. So, kailangan maangat na natin kahit yung isang paa niya. Para malaman ko lang kung talaga ba sira to. Mahirap, maliit masyado. Ayaw. So, mahirap to. Dali. Okay, subukan natin ulit. Matanggal natin yan. Mahirap siya. Ito, may extra pa to, si kapusa ko. Okay, umangat na. So, test natin ngayon kung shorted pa rin. Naangat ko na yung pyesa. Yung ceramic. Check natin kung shorted pa rin. Yan.
Yun, wala yung shorted, oh. Shorted talaga yung ano. Nawala yung shorted niya. Nawala. Ito, ayan, oh. Ayun, nawala, oh. So, ibig sabihin, shorted yung ceramic capacitor na yan, oh. Yung nakaparallel dito sa ground and positive 5 volts. Nawala siya. Nawala. Test natin itong capacitor to. Itong tinanggal ko, inangat ko. Ayan, tumutunog, shorted talaga. So, tanggalin natin yung capacitor na yan. Para malinis natin itong ano niya. Napakaliit niya, hirap niya ano yan eh. Ito. Ako lang kung makikita sa camera. Nalagay ko sa kamay ko. Ayan o. Asan ba ang camera? Ang ano lens? Ito. Ayan o. Parang malaki pa kuto ng pusa ko dito. Ayan o. Ayan. Ayan, shorted yan o. So, pwede natin i-test. Para, ano. Pero ang liit eh. Parang kuto. Ayan o. Sana maipit ko maayos. Ayan o. Ayan o. Shorted no? Ayan o. So, shorted talaga yan. So, now, i-test na natin kung magpa-power na ito. Kasi natanggal na natin yung shorted niya. Nasaan na? Ito. Ay, naka-zooming pala. Naka-zoom in eh. So, check ko ulit. Baka may na-short doon sa pagkahinang ko. Double check ko para maganda. Yan. So far, so good. Wala akong na-short. Yan, okay na yan. So, okay, intact yung mga ano. So, test natin ngayon kung magpa-power. Pwede naman natin testingin ng ganyan na lang eh. Kahit di mo na natin isara. Titignan na natin kung magpa-power. Okay, balik natin to. Kasi hindi ko na maalala nung in-install ko to. Basta sabi niya yung boss natin may ilaw daw dito pagka naka-on daw. Okay, paano pagkabit nito? Yan, dito. Wow, paano ito? Teka, nakalimutan ko yung paano yung side niya kanina. Paganto to. Yan, paganyan. Yan. Yan, okay. Ay, hindi. Makakalas eh. Yan, o. So, hindi ko na ikinabit yung 78. Kasi kahit ikabit ko yun, kung hindi ko na trace na may shorted, hindi siya gagana. Asan na yung pyesa? Nasa ko na ilapag. Sira. Wala na. So, basta na, ipakita ko sa inyo, yun ang problema. Late kasi, hindi ko na alam kung saan ko na ilapag. Leche. Masa na? Malabo na rin kasi mata ko eh. Kaya man na. Basta importante na na-videoan ko na siya. Hindi naman kailangan yun dahil shorted na yun eh. So, i-test natin ngayon ha. Ayan na, nakakabit na yung connector. So, saksak natin yung yung supply. Ayan, naka-on pa rin yan Ayan patay mo nga ito. Patay natin itong, ayan, naka-on pa rin So, saksak natin ngayon. So, pakita ko nga pala sa inyo na may supply to. Good to good. To. Ayan, papakita ko sa inyo Kabit natin itong test prod dito sa terminal niya. Then, ayan Yun, makakabit ay, nailagay ko pala sa resistance. Ito sisira pa yung tester ko eh. Yan, okay. Ayan
Ayan, nakakabit na yan ha. Ayan, ito yung tester ko. So, malabo na kasi itong tester ko eh. Malabo na yung mata ko, pati yung tester ko malabo rin. Ayan ha. Ayan ha, 12.59 volts ha. So, buo tong adapter. Buo. So, i-plug na natin doon. Dito plug natin kung anong mangyayari. Ayan. Dapat, ito, may green dito eh. Saan yung green ito? Ito, natatandaan ko may ilaw to. Ayan. So, test natin, plug natin. Ayun, umilaw oh. Ayan oh. Ayun oh. Good na. Then, ito yung sasabi ko may green. Ayan oh, may green oh. Umilaw na. Oh, yun. Loko to ah. So, ayan. Nagsalita na. Ayun, gumagalaw yung ano. Okay, bunutin ko na. Ayun oh, diba? Nabuhay niya yung tao doon sa loob ng camera. Ayan oh. Ito yung pinibihit oh. So good na ito. Patayin ko na lahat. Baka maano pa yan. Lengga no. So di ko alam eh. So assembling ko muna kasi baka mamaya kakagalaw mag-short siya. Lalo lumala ang sira nito. Hindi ko na magawa to. So i-assemble ko muna para ano. Wow. So nagsasalita na yung operator doon sa loob ng ng ating camera. Nasaan yung ko dito? Ayan. Actually, naiwala ko yung pyesa. Hindi ko matanda ko sa kung nailapag. Ang liit kasi masyado nung pyesa. So, teka na. Okay lang naman. Basta na ipakita ko na. Nandito sa loob. Nandito sa loob nito. Sinafety ko dito. So, isara muna natin ito. Bago pa ito ma-short uli. Paano malagay nito? Pagkanto. Teka. Pagkanto lagay niya. Yan. May nagsasalita pala. Talagang malalaman mo na pagbuo na. Camera is... Ano sabi niya? Nung ating flight stewardess. Camera is ready. Ganon. O kaya roll camera. Okay. Ayan naman natin. I-fix muna natin kasi baka magdikit-dikit to sa may metal kasi dito. Teka. May metal yan. Ito itong na to. Itong puti. Ito metal yan eh. Baka dumikit yan dyan. Lalong hindi ko ito magawa. So isara ko muna. Ayan. Yun. Okay. Then, okay na yan. Sarado natin ngayon to. So, wala na ako nakalimutan na. Okay, sara natin. Paano magsara nito? Ayan. Ganito. Ayan. Yun o. Yes! Okay. Yan. So, marami na ako naikabit ng CCTV ng mga ganitong klase. Yung meron na siyang built-in na yung memory na lang. Wala pa naman nagba-back job na sa lahat ng install ko. Mas matitibay kasi yung yung the hard disk, yung may sariling recorder talaga kaysa mga ganito. Pero so far, ito pala yung ko na nasira. Kailan ko lang ikinabit to eh. Siguro mga 3 buwan pa lang ata. Yung ibang kinabit kong ganito, yun dyan sa malapit dito sa amin na restaurant. May 1 taon na, hindi pa sira eh. Nasa outdoor pa yun ha, outdoor pa. Nauulan na siya, rain or shine, hindi pa sira. Yun naman sa anak ko. Ganito na kulay puti. Nakalipat na ng bahay yung anak ko. Dinismantle ko ulit siya. Kasi nakakabit doon sa dating tinirahan nila sa Kisame. Dinismantle ko. Tapos nung kinabit doon sa pinaglipatan nila, buo pa rin.
Ito, nilagay namin doon sa hallway nila Boss Nante, nasa tapat ng mga aso. Kasi ang gamit yata nila nito para ma-monitor lang yung mga aso. And also, yung mga pumapasok din. Pero ito, nakabubong siya, hindi siya nababasa. Kaya nataka nga kami ba't ang bilis masira. So, kabit natin yung memory nito para malaman natin. Paano ba kabit ang memory nito? Saan ba nakatapat? Paganto ata eh. Sana. Naalala ko pala, yung power supply nito ay ikinabit namin doon sa ilaw sa labas na naka-switch. So, possible kaya nasira ito dahil sa patay sindi siguro ng switch. Kasi tuwing umaga pinapatay ni boss natin yung ilaw. Kaya palagay ko doon nasira ito. Yung patay sindi siya. Ayun. Natapos na namin yung spider route. Kinuha ko kasi ito ng Webes eh. Ngayon ko lang ginalaw kasi medyo busy nga ako. No Webes, kinuha ko sa bahay nila. Okay, saksak natin uli. Tingnan natin kung garanti sabog talaga to. Yan o. Yan, saksak natin. Okay. Ayun o. Umilaw o. So, ang problema, hindi ko alam ang ano nito. Subukan natin sa cellphone mamaya. Camera is starting. Please wait. Please wait daw. Yan o. Connecting. Yun o. Yun, titira ng mga missile yan o. Ano siya, hanggang doon lang. Connected na daw to. So, okay na to. Papatest ko na lang kay Boss Nante. Ayan o. Teka, tingnan natin. Dapat ano yan, ba't gano'n na ikot nun? Kasi masabi to. Subukan na natin. Alam ko 360 to eh. Yan o. Hindi na may ilaw iba, no? Ganun ba talaga yan? Camera is starting. Please wait. Tignan natin paano ikot ng moving head niya. Ayan o. Hop. Ayan o. Connecting. Yun. Okay. Bahala na si boss natin mag-operate niya. Basta di-deliver ko na lang sa kanya. So I hope sana may natutunan kayo sa akin pag-repair nitong CCTV na ito. Pero actually ngayon ako nagbukas ng ganito. Kaya kung talagang electronic technician ka, kahit anong klase ng electronics bubuksan mo, may apply mo kahit na katulad ito CCTV or TV or amplifier or kahit anong equipment na mayroong electronic board na may mga electronic parts, magagawa mo basta talagang electronic technician ka. So, yun lang. Sana may natutunan kayo sa aking maiksing tutorial ng pag-repair nitong CCTV na made in China yata to. Walang brand nakalagay. Okay, don't forget to subscribe and click the notification bell para sa mga susunod ko pa na video na i-upload ay ma-notify kayo. Marami pong salamat. Thank you.